Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello there, Popoy at Bea. Kamusta po kayo? My name is Kim. I'm in my early 20s and isang shy pero masasabi ko rin na fun-loving person. By the way, hello din pala sa mga listeners ng Dear MOR. I am both excited and scared na marinig nyo yung kwento ko. Scared kasi baka may mag-bash sa akin sa comment section. And yes, I'll be watching with you guys. Anyway, hindi ko alam kung saan ko ba umpisahan ang kwento ko, pero sige. I'll start with after my college graduation. Siyempre, pagka-graduate, I had to look for a job agad. The competition was tough. Hindi ako pwedeng magpahuli bilang isa ko sa mga inaasahan sa pamilya namin. Buti na lang at hiring ng fresh grads ang isang company na hindi naman kalayuan sa bahay namin. At sa awa ng Diyos, natanggap ako. At hindi lang ako. Marami-rami kaming bago. Popoy at Bea, ako yung tipong madalas tahimik lang. Hindi ako masyadong outgoing unless I'm really passionate about something. Palaban ako pag alam kong kaya ko, pero may parte sa akin ng madaling ma-discourage o kaya mabully. Kaya medyo natatakot ako pagpasok ko sa bago kong trabaho. Parang lahat kasi ng mga tao sa office, batikan na at madalang o kaya hindi nagkakamali at all. Kahit yung mga kasabayan kong bagong hire somehow nakaka-intimidate din. Hello, everyone! Oh, have a seat na. Have a seat na. Go, 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 go! Okay na? Everybody is settled na. Okay, good. So, welcome to today's meeting. Kung napapansin nyo, wala na akong sinamang goals to achieve sa email invite. That's because I want this meeting to be chill, relaxed, and, happy-happy lang. Open forum po ba to? Ay, sorry, di pa natin carry yun for now. Kung meron man sa inyo magkakagalit, kaya nyo na yan, malalaki na kayo. Pero for today, ang goal natin is mapagplanuhan with full conviction ang Christmas party natin! So, let's get the ball rolling! Taas ang kamay ng mga may matitinong suggestions. Nuisance employee, palalabasin ko kayo ah. Teka nga pala, we have new recruits, tama? Yes po. Tayo nga yung mga new recruits. Stand up, come on, don't be shy. Okay, ayun na. Pakilala muna kayo please for the sake of everybody na hindi pa kayo kilala. Ladies first, yes. Hi. My name is Rachel. Hi, Rachel! Galing ako main office. Nagpalipat lang ako dito sa Cavite branch. Vital statistics na nun. Oy, ipapa-HR kita. Sige. May boyfriend ka na? Ay, tigilan yan. Isa. Wala pa po. Wala ba? Okay, next. Hi po, my name is Kim, fresh grad. Hi, Kim! Anong favorite color mo? Black po. Anong sabi ko kanina? Palalabasin ko yung nuisance, ha? Oh, continue. Yung two boys naman. Hi, my name is Sid, fresh grad. Hi, Sid! Ronnie, galing din sa main office. Hi, Ronnie! Ay, we have two new people from the main office. Magkakilala kayo? Sino ulit yun? You, Rachel, and Ronnie. Magkakilala? Yes po. We're friends. Alright, whatever you say. Anyway, so kayong apat na mga new recruits, welcome to the circus. Anyway, alam nyo na,
Required kayong apat to show your talents sa Christmas party. Bahala kayo nung number gusto nyong gawin, kayo na mag-usap-usap. Basta, perform ng bonggang-bonggang number sa Christmas party. Alright? And, dapat world-class level kasi 30K ang grand prize sa talent portion! Oh, understood? Yes, ma'am. Sige po. Dito na lang tayo mag-meeting sa pantry. Okay lang sa akin. Okay. Magtitimpla ako ng kape. Gusto niyo ba? Sure, I'll have one. Okay. Thanks, Kim. Kayo, Ronnie. Sid? Pass ako. Ako gusto ko. Tulungan na kita. Sige. Thanks, Sid. Rachel. Black or with creamer? Black lang, please. No sugar din. Alright. Ito Thank you. So, paano gagawin natin sa Christmas party? Sasayaw ba tayo o kakanta? My God. Ito na nga bang ayaw ko pag bagong employee. Mandatory talent portion. May talent ba tayo? Ako kasi honestly, wala. I can sing, I can dance. May stage fright ako eh. Ako, questionable pagiging singer ko. Dancing medyo okay pa. Gitara sa akin. Uy, nice! Ikaw, Kim. I think I can sing well naman. Talaga? Sample nga. Oo nga, parinig. Ay, nako, wag na. Huwag ka nang mahiya. Ilang buwan na tayong magkakasama dito eh. Oo nga, no? Pero parang ito yung first time na nag-usap-usap tayo. Ngayon ko lang nalaman yung pangalan nyo eh. Well, except for Ronnie. Kaya, go na Kim. Pahingi naman ng sample. Para naman gumanda yung araw namin. Nakaka-stress na yung work. Dagdag pa tong Christmas party natin. Oo nga, Kim. Gusto mo sabayan kita ng gitara? Yun! Tama! Teka, kukunin ko lang yung gitara ko. Andyan na sa cubicle ko. Nako Kim, ikaw ang magliligtas sa grupo natin. Ako? Bakit ako? Well, dehado nga ako sa sing and dance portion eh. Si Ronnie, knowing him, magaling maggitara, oo. And kumanta, a little bit siguro. Itong si Sid, aminado olats. Kaya ikaw na yung sasalba sa atin. Oh, paano yan? Lahat tayo required mag-perform. Sasayaw din siguro kami, pero hindi nga lang outstanding performance. Pero ikaw yung pambawi, ganun. Oh, ayan na si Ronnie. Anong gusto mong kantahin, Kim? Diba nakakahiya? Baka marinig sa buong office eh. Teka, sarado ko yung pinto. So, anong kanta? Ano na lang siguro? Sunsets in Heaven? Okay, sige. Pink flush in the sky, hours passing by. There's something I have to say. Moon in the horizon, magic seems to fly in. This moment is more than I could take. A dream is all I ever had before, until I found the secret I was wishing for. Now it's just sunsets and heaven in your smile. Okay na. Wow, how to be you po. Grabe. Finally, I found an inspiration para bumangon at pumasok sa work. Di ba? Ang galing na kumanta. Ang ganda pa. Asus! Okay guys, tara na. Seryosohin na natin ang brainstorming.
Malakas ang pakiramdam kung makukuha natin ang 30K grand prize. Maraming salamat kay Kim. Nakaisip na ako ng bonggang plano for the talent portion. Popoy at Bea, doon ko nga nakilala sina Sid, Rachel, and Ronnie. Fresh graduate gaya ko si Sid. Si Rachel naman and Ronnie came from the main branch ng company pero nalipat sa may area namin. At dahil kami yung mga bago, kami-kami rin yung naging close eventually. We would always eat together during breaks, hang out after work, and kami-kami rin ang nagsasabihan ng mga problema about work and about life in general. Pero in fairness, hindi mo akalaing magiging friends kami. I'm the shy person. Rachel is the strong and confident one. She's beautiful, fashionista, and palaging updated sa kung anong latest. Si Sid naman yung pinaka-outgoing at maaasahan sa lahat ng bagay. Napaka-talented niya, magaling sa trabaho, magaling sa gawaing bahay, sa pagiging tubero, karpentero, at kung ano-ano pa. Samantalang si Ronnie naman, hindi mahiyain pero suplado. Mahilig lang siyang makinig more than magkwento. Tutulungan ka niya pag humingi ka ng tulong, pero pag hindi, wala siyang pake. Not because masama ugali niya, but more like marespeto siya sa personal space. At dahil kami-kami ang palaging magkakasama, syempre, hindi maiiwasan na magkaroon ng unexpected development sa pagitan ng pagkakaibigan namin. Nagugutom na ako. Ay! Lunchtime na. Kaya naman pala. Teka, asan na ba yung packed lunch ko? Ay! Eto! Liyain ko na sila. Naku! Lalo na si Sid. Matutuwa yun pag nalaman niyang chicken curry yung dala ko. Sid! Tara, lunch na tayo. Ay, oo nga no? May dala akong food. Ulam actually. Maraming ulam. Yun! Kanin na lang palang bibilhin ko. Sige, una ka na sa pantry. Tatawagin ko lang si Rachel. Alright, see you! Wow, Kim! Ibang klase tong luto mong chicken curry ah. Yung favorite ko pa talaga. Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Ano ba? Easy, easy. Bata pa yan. Pero seryoso, Kim. Panalo to. Thank you. Rice ka pa? Sige, please. Ay! Wala ka ng tubig. Kuha na kita sa dispenser. Gusto mo? Naku, wag na. Ako na. Carry lang. Kukuha din naman ako for me. Hindi, ako na. Akin na baso mo. Thank you. Ikaw, Ronnie. Di ka ba nasarapan? Parang kanina ka pa tahimik dyan ah. Tahimik naman talaga yan palagi ah. Sabagay. Nga pala guys. May time ba kayo mamaya? Tara, let's hang out after work. Sige, sama ako. I mean, wala naman akong plans for tonight eh. Game ako sa trip nyo. Okay, that's one. Rachel, Ronnie.
Okay, fine. Game! Ikaw, Ronnie. Fine, game din ako. Yun! 5 p.m. sibat na agad ah. Wala nang OT-OT. Yes, sir! Ay, saan pala tayo pupunta? Teka, hanap muna ako. PM ko sa inyo. Okay. Grabe guys. Thank you so much sa pagsama sa akin ha. Nako, kung alam ko lang na ihawan pala yung gusto mo, sana hindi na lang ako sumama. Nakarami na nga ako ng kanin nung lunch. Napakain pa tuloy ulit ako ngayon. My God, bukas talaga hindi na ako kakain. Bakit napaka-conscious mo sa katawan mo? Gusto ko eh, bakit ba? Di magandang diet-diet na yan. Wow, katawan mo? Buti pa si Kim. Ako? Walang paki sa diet-diet na yan. Kain lang ng kain. Eh hindi naman kasi ko biniyayaan ng balingkinita na katawan, no? With my body type, I need bonggang effort para hindi tumaba. Eh, hindi ka naman mataba, Rachel. Sexy-sexy mo nga eh. Exactly! Sexy ako thanks to diet unlike you. Naku, hindi ah. Nagda-diet din naman ako every now and then. Pero, minsan pinagbibigyan ko yung sarili ko na kumain ng marami. Life is short. Mas maganda mag-enjoy. Lalo na sa pagkain. Yan. Yan ang mindset. O kanino yun? Akin ata. Ay, hindi. Sa'yo, Ronnie? Hindi. Ay, sa akin, Oh, sinong tumatawag? wala ka na dun. Sino yan, ha? Basta, excuse me, sasagutin ko lang. Tayo ka muna, Sid, lalabas lang ako. Siya ba yan? Hindi. Dito ka lang. Uulitin ko, wala ka na dun. Usog, dali! Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Wala kang mapapala dyan. Eh bakit ba napakapakialamero mo? Kasi kilala ko yung mga ganyang tipo ng lalaki. Again, anong pake mo? Guys? Teka lang ah. Pwedeng kalma muna? Ano bang nangyayari? Si Sid kasi nangingialam ng buhay ng ibang tao. Pala desisyon, kala mo may papel sa buhay ko. Okay, kalma muna. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Playtime lang ang habol ng lalaking yan. Eh di playtime kung playtime. Are you serious? Magpapabilog ka ng ulo sa isang gago? Sure, why not? Akin na yung phone mo. Hoy, give that back. Guys, teka. Hinaan yung boses nyo, please. You're wasting your time. You're wasting your life. Hoy, Sid! Boses mo! Sid, this is my life, my time. The hell you care? Rachel, please! Of course I care. Guys, seryoso ba kayo? Ah, you care. Good for you. Ako kasi, I don't. I don't care if you care. Tabi dyan. Guys! Tabi o sisipain kita. Akin na nga yung phone ko. Rachel, please! Sipain mo na lang ako. Tatapon ko phone mo. Sid, what the hell? Bakit ba nangingialam ka? Hindi na nakakatuwa. Seriously! Guys! Hindi mo pa rin gets? I don't get it. Guys, people are looking na. Yung Kasi manager... mahal kita. Mahal kita, Rachel. Well, I'm sorry. I don't feel the same. Akin na yung phone ko. Rachel, please. Huwag mo nga akong hawakan. I'm leaving. Let me go. Rachel. Sid, bitawan mo si Rachel. Rachel!
Rachel! Huwag mo nang sundan. Pero... Dito ka lang. Baka hanggang labas gumawa pa kayo ng eksena. Tingnan mo makikipag-usap sa'yo si Rachel ng matino. Sid, you're you're really in love. You're in love with Rachel. Oo. I am. Isang taon na. Since the first day I met her. God. Nakakahiya. Hindi ko ine-expect na sa ganitong paraan pa malalaman ni Rachel. I'm so stupid. So stupid. Stupid. Nakakahiya kasi she doesn't feel the same. She doesn't feel the same. Guys, okay lang ba? Pwede ba tayong uminom? Kahit isang round. I just... Oh, Kim. Are you okay? Teka, bakit parang umiiyak ka ba? Ano ko? Hindi, ano kasi wala na ano lang ako, na-shock lang ako sa nangyari. Tsaka tsaka naawa lang ako. Sa'yo naawa ako. Yeah, yun lang. I'm sorry. I'm sorry guys, nakita niyo pa yun. Sorry din. Bakit ka nagsusorry? Kayo nga yung agrabyado eh. Sorry kasi we had to see it. Sana hindi na lang namin nakita. Para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Usap na lang, akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw, akin ka na lang, akin ka na lang. Popoy at Bea, yes, I fell in love with Sid. More than his cute smile, boyish look, and charming personality, nahulog ako sa ugali niya. Mabait, caring, palaging maaasahan, joker, and just simply full of life. He is everything I am not. Kaya may tendency si Sid na ilabas ako sa comfort zone ko. Ang dami kong na-experience na fun and adventurous things dahil sa kanya. Kaya ayun, tinamaan ako. Pero nakaka-shock sa lahat, lalo na para sa akin, ay yung malaman na Sid was in love with Rachel. Kasi di ba parang barkada kami at never akong nakakita ng sign whatsoever na type or crush ni Sid si Rachel. Kaya hindi ko naisip na may in love si Sid kay Rachel. Pero sa bagay, hindi rin naman nila napansin na I was falling in love with Sid. Close kaming apat eh. Ang alam ng isa, alam ng lahat. Never ko silang nakitang tumambay na silang dalawa lang without telling me or Ronnie. Pero sa naging takbo ng usapan nung nandun kami sa restaurant, parang mas malalim na yung pagkakakilanlan ni na Sid and Rachel. Pero sa bagay, hindi naman nakakagulat na ma-inlove si Sid kay Rachel. Kasi papasang model tong si Rachel. At aaminin ko, a part of me ang naiinggit kay Rachel. Nung una, naiinggit lang ako sa confidence ni Rachel. Pero later on,
Nainggit na ako kasi siya ang gusto ni Sid. And masakit kasi para akong nanonood lang ng movie. This is my story pero parang hindi ako yung bida. Nasa gilid lang ako. Nag-aabang ng mga susunod na mangyayari sa love story ng iba. Nakapag-coffee na kaya si Sid? Sayang naman tong binili kong kape eh. Tsaka donut. Teka, malapit na ako sa desk niya. Hi Sid! Good morning! Uy, Kim! Hey! Ano kasi, napadaan ako sa coffee shop na malapit sa building natin. Ito, dinalhan kita ng coffee and donuts! Wow, thank you! Grabe, sakto nag-iisip na ako lumabas ng office para pumunta sa coffee shop eh. Magkano lahat? Parang sira to. Siyempre walang bayad. Ano ka ba? Uy, wag. Nakakahiya. Magkano nga, dali? Pwedeng online bank transfer? Wala pa akong cash eh. Wag na nga. Ang kulit. Sure ka? Oo nga. Sige. Bawi ako mamaya. Alam mo, napaka-generous mo talaga kahit kailan. Palibasa, malapit na sweldo, no? Ikaw Di naman. Nasa mood lang talaga ako bumili ng syala na kape. Alam mo, Lika, upo ka dito. Hati na tayo dito sa 2 donuts. 3 to Di ko naman kayang ubusin lahat to eh. Huwag na mag-isip. O ito. Upo ka dyan. Fine. Akin yung original Ayoko ng chocolate. Yes, ma'am. Nga pala, anong kakainin mo for lunch mamaya? For lunch? Pa-deliver Si tayo na... Rachel. Si Rachel? Rachel! Rachel! Hoy, Sid, yung kape mo! Teka, saan ka? Rachel, can we talk? Ano na naman, Sid? Please, let's just talk. Hatid na kita sa table mo. Let's go. Yung kape mo, lalamig. Sana dinala mo. Sid, okay ka lang? Parang stressed ka. May hinahanap ka ba? Inaantay? Ha? Ano yun? Sorry? Sabi ko, may inaantay ka ba? Hindi. Wala. Okay. Sorry. Honestly, nag-iaya ako dito kasi sabi nung teammate ni Rachel, dito daw sila kakain ng dinner. Sorry talaga. Gustong-gusto ko kasi siya makausap ng maayos. Kaso, iniiwasan niya ako. Tapos, hindi niya siniseryoso yung mga tanong ko. Nakakapagod din Nakaka-frustrate. Kung pwede nga lang sana hindi ko na nasabi na may gusto ko sa kanya. Hindi sa ganung paraan. Nakakahiya talaga. Kaya, I'm hoping na baka paglabas ng office magagawa niya akong kausapin.
Gusto mo tawagan ko? I-text? Tanungin ko kung nasaan siya? Pwede kaya? No. Sorry, wag. Wag na. Hindi na kailangan. Okay lang naman. Para alam na natin kung pupunta siya dito. Para if hindi, ma-relax ka na. Or better yet, mapupuntahan mo kung nasaan siya talaga. Hindi okay lang. Don't mind me. Sorry talaga. Kalat-kalat yung utak ko. I understand. Believe me, I understand. Kim, Rachel? dito rin pala kayo magdi-dinner. Rachel? Sige, una na kami. Rachel! Hmm? Sa amin ka na lang sumama mag-dinner. Ang tagal-tagal na natin hindi nagpa-bonding since namamiss na kita kasama eh. Baka pwedeng dito ka na lang. Kahit ako nakakausap dun sa mga teammates mo, sabihin ko meron tayong crisis na kailangan pag-usapan or something. Ay, no need. Te-text ko na lang sila. Papunta pa lang naman sila eh. I can eat dinner with you guys. Oh, perfect. Lika, upo ka na. Umorder na kayo? Oo. Sige, order ka na. Excuse me. Menu please. Thank you. Teka, wait lang ah. Labas lang ako sandali. May bibilihin lang ako sa convenience store. Mabilis lang, promise. Good luck, Sid. Saan ka pupunta? My God! Ronnie! Anong ginagawa mo dito? Nakita ko lang si Rachel pumasok dito. Okay. Bakit lumabas ka? Wala. Uuwi na ako. Bakit? Akala ko kakain kayo ni Sid. Wala eh. Okay lang. Gusto kasi ni Sid makausap si Rachel. Kaya feeling ko, kailangan nila ng, privacy. So, dito ka lang sa labas hanggang matapos sila? Ewan ko. Baka umuwi na lang din ako. Bakit di mo sabihin sa kanya? Bakit di ka rin umamin ng nararamdaman mo kay Sid? Nararamdaman? For Sid? Hoy! Saan mo nakuha yan? Kim, you're too obvious. Lahat ata alam na may gusto ka kay Sid. Puwera na lang si Sid mismo. Seryoso ba? Try asking our office mates. Wag na! So bakit nga? Anong bakit? Bakit hindi ka na lang umamin kay Sid? Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo nga kung gaano ka-chaotic yung dalawa. Tapos, sasali pa ako? Okay na ako. Masaya na kung ganito. Wish ko na lang sana magkatuluyan sila. I don't think so. Oo nga. Ayaw maniwala nito. Kung masaya ka at gusto mo talaga silang magkatuluyan, bakit umaaligid-aligid ka kay Sid? Ha? Kahit nagtapat na siya kay Rachel, hindi ka pa nag-back off. You still shower Sid with tender love and care. Hindi kaya. Kasi low-key umaasa ka he might change his mind. Umaasa ka na maybe if you stayed consistent, mapapansin ka na niya. Of course not. It's called friendship, Ronnie. Friendship. Friendship? Talaga? Bakit wala akong kape every morning? Bakit hindi mo ako niyayaya lumabas after work? Bakit hindi mo ako tinatag sa mga funny memes na nakikita mo sa Facebook? Well, that's... syempre kasi... That's because it's not just friendship. What you are doing is courtship. Huy, grabe ka. Hindi kaya. Tsaka bakit ko gagawin yun? I'm a girl. 2018 na. Uso naman ligaw ang babae. Teka nga. Bakit pa ganito yung takbo ng usapan natin, ha? Ano bang point mo? Can you just go straight to the point? Well, Let's just say, naiintindihan kita. naintindihan mo ko? I know how you feel. I know how it's like to be in your place. Which is... Loving someone who doesn't love you back.
Teka, what? Yung feeling na para kang nasa movie, pero hindi ikaw yung bida. Pinapanood mo lang sila sa sarili nilang love story. Oh my God. Don't tell me. Hindi nga. Oh my God. Parehas kayong taga main office ni Rachel, diba? Don't tell me. Sinundan mo siya sa branch office? Oh my God. It's a long, complicated story. Ang masasabi ko lang, Kim, hindi lang ikaw yung nagsiselos. Hindi lang ikaw yung nasasaktan. At hindi lang ikaw yung naguguluhan kung gusto mo bang magparaya o lumaban. So, anong gusto mong gawin, Kim? Do you wanna fight for him? Do you wanna fight for her? We can try. Okay. Let's try. Popoy at Bea, gaya ng sinabi ko kanina, I'm not really outgoing or ma-pursue sa isang bagay unless I'm really passionate about it. At sa sitwasyon ko during that time with my feelings for Sid, masyado na akong nahulog. I already fell way too deep for Sid. At nung nalaman ko na parehas kami ng sitwasyon ni Ronnie, siya naman, in love with Rachel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na maybe I have a chance. Maybe I can get the love of my life kapag pinaghirapan ko, kapag nag-effort ako. Kasi I rarely fight for things I want, Popoy at Bea. Sabi ko nga sa inyo, madali akong mabuli. Takutin mo lang ako ng konti, uurong ako sa laban. But that time was different. Sid was not just a material thing. I loved him. I want him. And bukod sa pagdadasal na sana magustuhan niya rin ako, alam ko I had to do something. I had to fight for him. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. It's complicated. Popoy at Bea, sa mga sumunod na araw at linggo, wala akong ibang ginawa kundi subukang agawin ang atensyon ni Sid. I tried to distract him from thinking or even talking to Rachel. Palagi ko siyang dinadalhan ng kung ano-ano, kape, merienda, full-blown meal. I mean, kahit naman ng friends lang kami at wala pang amina na nagaganap sa kanila ni Rachel, palagi ko namang sineshara ng pagkain si Sid. Extra effort nga lang this time. Tapos palagi ko siyang niyayayang tumambay, o kaya umuwi ng sabay, anything I could think of. And for some magical reason, Popoy at Bea, nakahugot ako ng lakas ng loob para i-expose yung sarili ko. Hoping na Sid would fall for me. O kaya sige, kahit manotice man lang. Hindi ko man masabi ng diretso sa kanya na mahal ko siya. I hope my actions can speak for me and for my heart. Saan na kaya yung dalawang yun? Sid? Hmm? Okay ka lang? Something wrong? Eh, kanina ko pa kasi tinatawagan si na Rachel. Pero naka-off yung phone eh. Si Ronnie, trinay mo tawagan? Oo. Kaso, ayaw naman sagutin. Ah, ganun ba? You want me to try? Sige, please. Baka mamaya di pala sinundo ni Ronnie si Rachel eh. Imposible yun. Si Ronnie pa? Pero sige, I'll try calling Ronnie. Kim, huwag kang magsasalita.
na nagre-ring lang yung phone ko. Pinatay ko yung phone ni Rachel. On the way na kami sa resort. Stop worrying about us and just try to have fun with Sid. Kahit for 2 hours lang. Ingat kayo ah. See you later. Oh, kamusta? Hindi rin sumasagot sa akin eh. Daanan kaya natin si Rachel. I think wag na. Kasi knowing Ronnie, hindi niya iiwan si Rachel. Believe me. Diretso na tayo sa resort. Sigurado ka? Yep. Super sure. Kaya, wag ka na mag-worry. Focus on driving. Baka mabangga pa tayo. Ronnie will take care of Rachel and I will take care of you. Okay? Ay, by the way, nagagutom ka ba? Breakfast tayo sa SLEX? My treat. You know what? You're right. I'm sorry. Okay. Libre mo ko ah. Oo nga. Kahit isang galong kape pag gusto mo. Sabi mo eh. Okay guys, enjoy your lunch. We have a 2-hour break. Then resume tayo with activities by 2:30. Indoor naman, bilang narapak sa init yung araw, see you na lang sa Hall A ng 2:30. Okay? Enjoy! Rachel, Lika, dito ka na umupo sa... Rachel, naka-reserve na yung seat malapit sa pool area. Let's go. Really? May available pa doon? Sige, doon na lang tayo. 2 seats lang yung pinareserve ko eh. Unahan kasi. Let's go. Okay. Sid, relax. Lunch lang yan. May dinner pa. Kung sila sa pool area, tara, sama ka sa akin. Doon tayo sa bar area. Mas malamig doon. And open na sila to serve customers. Kim? Wala ka bang napapansin kay Ronnie? Napapansin? What do you mean? Parang masyado siyang dumidikit kay Rachel nowadays. Di ba nakakausap mo si Ronnie madalas? May nasasabi ba siya sa'yo? O nakikwento? Like what? Ewan. Like, may gusto siya kay Rachel or something. Ewan ko ba? Para kasing may iba eh. Magkakaibigan tayo dito, di ba? We sometimes eat and go out na tayong dalawa lang. Or silang dalawa lang, or kayo lang ni Ronnie. Pero nitong mga nakaraan, parang nananadya si Ronnie. Parang, okay, sa madaling salita, inaagaw niya yung atensyon ni Rachel. Parang di naman. I don't think Ronnie would. You know why? Kasi sakto naman kung kailan naging open ako about my feelings for Rachel. Saka nagkakaganyan si Ronnie. So, nakakapagtaka lang. Kaya I have a feeling something is going on. Alam mo, Sid, I think you're overthinking. Remember, galing main office sila pareho. So, hindi lang siguro halata, pero maybe they're close friends after all. No. I don't think so. I think matagal nang may gusto si Ronnie kay Rachel. Come on, Sid. That's impossible. At kaya ngayon lang umaksyon si Ronnie is because I'm here. He's threatened. Naisip niya siguro, I gotta do something. Meron na akong kakompetensya kay Rachel. You know what, Sid? Kumain muna tayo. Breathe. Relax. I understand that maybe you're jealous. Pero ikaw na rin nagsabi. Magkakaibigan tayo. Don't jump into conclusions muna. Madadaan naman sa maayos na usapan eh. You can ask him if you want. Pero siguro wag muna ngayon. After na lang ng team building in private.
ano na lang tayo? Mag-enjoy na lang muna tayo. Sayang oh. This resort is really nice. It's a perfect place to help you relax. At kapag nakapag-relax ka, you can think better. You can think minus the anger. You know, you're right. I'm sorry, Kim. Alam mo, nagigilty na ako. Nakakailang sorry na ako. Kanina pa akong umaga. Ikaw kasama ko pero I'm distracted. Ang pangit ko kasama sa lakad, no? Sorry talaga. Sid? Hmm? Can I ask a question? Of course. What made you fall for Rachel? Alam mo, Kim, ang dami. I don't know where to start, pero how about let's not start? Sabi mo nga, di ba? Try muna natin i-enjoy tong place. Kaya, sige, wag muna natin pag-usapan si Rachel and Ronnie. Kain na lang tayo. And then, let's have fun with our office mates. Tara. Popoy at Bea, iniwasan ni Sid yung tanong ko kung bakit o paano siya na-in-love kay Rachel. At laking pasalamat ko talaga na hindi niya sinagot yung tanong ko. Kasi para sa isang one-sided love affair, the last thing you want to do is ask the person you love why they are in love with someone else and not with you. Buti na lang talaga hindi sumagot si Sid. Kasi ayokong marinig yung mga nilamang ni Rachel sa akin. Sa ganda, sa height, sa ugali, sa achievements. Para ko lang binigyan ng martilyo si Sid para ipukpok sa akin. Nainggit nga ako kay Ronnie eh. Kasi at least, si Rachel, hindi in love kay Sid. So walang kompetisyon sa part ni Ronnie. All he had to do was make Rachel fall in love with him. Eh ako, kailangan ko pang matalo si Rachel para lang ma-inlove sa akin si Sid. Or para lang magkaroon ng possibility na ma-inlove sa akin si Sid. At Popoy at Bea, aminin ko sa sobrang nakaka-stress ng magmahal ng taong hindi ka mahal. Minsan nakakagawa ka ng mga bagay na akala mo tama, pero katangahan pala sa mata ng iba. Gaya halimbawa one time, nagpunta ng Tagaytay si Sid and si Rachel. Biglaan daw, so hindi kami invited ni Ronnie. Siyempre super panic ako, kasi baka mamaya magkaroon sila ng heart-to-heart talk doon. Alam mo yung aakyat sila as friends, pero bababa as lovers. Rach? Anong ginawa niyo sa Tagaytay ni Sid? Di man lang kayo nagyaya? Hindi kasi biglaan lang yun. I woke up at the wrong side of the bed. Family stuff, alam mo na. Then, sinundo ako ni Sid. Tapos, yun, nagyaya na siyang magtagaytay to cheer me up. So, ayun. Okay. So, kamusta? How was it? Okay naman. In fairness, masaya. Para kaming mga high school students na nagka-cutting. So, nakapag heart-to-heart talk pa kayo? Heart to heart? I mean, you know. If you're asking me kung kami na ni Sid, the answer is no. No? Not yet. I don't know. You don't know? Hindi ko pa talaga alam. Pero how do you feel? Ano bang tingin mo kay Sid? Do
Do you like him? Na-develop ka na ba? O wala pa? Hindi ko talaga alam, babe. Sorry. I was so happy today, that's for sure. I felt calm and safe with Sid. Today. Ewan ko sa mga susunod na araw. I mean, I like him. Pero wala pa sa point of like, you get what I mean? Siguro pag binigyan ko pa ng konting time yung sarili ko to get to know Sid better, baka eventually, I might fall for him. Or dapat ba I should go for it? Kahit hindi pa ako totally in love with him? Sabi kasi nila, natututunan ng pagmamahal. Fast learner naman ako. What do you think? I think... I think you should stop. Rachel, it's been 4 or 5 months na ata since Sid confessed his feelings for you. Kung wala ka pa rin feelings for him, maybe wala ka talagang feelings for him ever. What are you trying to say? Baka kasi pinaasa mo lang si Sid sa wala. Baka naging unfair ka sa kanya. Nang hindi sinasadya, of course. The fact na you can't decide kung you want to be serious with him or not is already a sign. You don't love him, Rach. You never will. So I think you should let him go. Para hindi na siya umasa. Para he can move on. And he can find someone else. Kim? Are you in love with Sid? You are. You are in love with Sid. I'm sorry. I'm sorry, Rach. No. Don't be sorry. Girl, ano ka ba? Huwag kang maiyak, huy. I'm sorry. Ang sama-sama ko. I should be encouraging you to try. Hindi ako dapat balakid sa inyong dalawa. I'm really sorry. Kim, ano ka ba? Stop crying. Hindi ka balakid. Hindi ka masama, okay? You're just being honest. Ako dapat magsusorry sa'yo. Ang tagal mo na sigurong tinatago yan, no? You must have been hurt so much nung nag-confess si Sid sa akin. Oh, babe, I'm so sorry. I'm really sorry. Ano ka ba? It's not your fault. Well, guilty lang siguro ako for being insensitive. Ito ako hindi kayang magdesisyon. Hindi kayang mag-commit. And here you are. You're so in love with a man I'm not even sure about. Pero, Rachel, makinig ka sa akin. Hindi ko alam bakit ko nasabi sa'yo lahat to, pero please don't mind me. Lagi na lang ganito, nahihirapan. Huwag mo kong isipin. Huwag mong isipin ano man ang nararamdaman ko. Think about how you feel. Sa totoo lang, mas matutuwa ako if you gave Sid a chance. Siguro I'm just anxious kasi naawa ako kay Sid. Pero pag nakita ko na masaya siya, na masaya kayo, believe me, I can be happy too. I'll be happy for the both of you. Siguro ang hiling ko lang, please, try to love Sid. And don't make him wait for too long. Kasi I know how it feels. I know how it feels to wait for someone. Not knowing if it's worth it. So please, Raish, don't make him wait. If you're willing to love him now. Kasi willing naman ako i-let go si Sid. I just need to know when.
never kong na-imagine na magkakaroon ako ng chance na makausap ng ganun si Rachel. Honestly, sa sobrang focus ko kay Sid, nakalimutan ko na kaibigan ko si Rachel bago ko siya naging kakumpetensya. Or more like, bago ko siya tinuring na kakumpetensya. I forgot that we were close. Na kahit magkaiba kami ng personality, we somehow find a way to connect and be BFFs. Nakalimutan ko na sa likod ng strong and confident woman ay isang mabait at caring na kaibigan. For the past few weeks kasi, tinuring ko si Rachel na isang kalaban. At nagigilty ako doon. Buti na lang, Rachel was so kind and understanding. Para akong nabunutan ng tinik dahil nagawa kong magsabi ng tunay kong nararamdaman. Unfortunately, nagawa kong sabihin kay Rachel, pero hindi pa rin kay Sid. And I think I know why. Kasi pinipeke ko lang yung lakas ng loob ko. When in reality, I'm scared. I'm so scared of being rejected. Kim, Uy! Sid, what's up? can we talk? Sure. About Sa what? pantry, please. Okay. Anong problema, Sid? Anong pag-uusapan natin? Honestly, galit ako ngayon. Ha? Galit ako pero hindi ko alam kung sa'yo o sa'kin o sa buwisit na sitwasyon na to. Wait, Sid, hindi kita Kim, bakit mo kami sinira ni Rachel? Why? Wait, Sid, teka. Rachel rejected me. She said no. Binasted niya ako at alam mo kung bakit? Dahil sa'yo. Bakit dahil sa'yo? Sid, let me No! explain. You don't have to. Kasi alam ko naman eh. Alam ko lahat. Patay na patay ka sa akin. Alam ko yun, I get it. Ano? Pero para sabihin mo pa kay Rachel yun? For what, Kim? Para i-reject niya ako, di ba? And you think pag ni-reject niya ako, sa'yo ako pupunta? Hell no! Kim naman! Nagpapanggap na nga ako na wala akong alam pero para hindi na kita masaktan. Ano mo? All this time, akala ko you're gonna leave me alone. Knowing na I'm in love. So in love. With someone else. Pero anong ginawa mo? Sumingit ka pa rin, di ba? Pumapel ka pa rin. Umasa ka na babaling sa yung attention ko. Well, guess what? Hindi mangyayari yun. Kasi wala akong nararamdaman para sa'yo. I don't like you. I don't see you as anything but a friend. A friend, Kim. Alam mo may gusto ako sa'yo. Of course! You're too obvious. You practically threw yourself at me. Kulang na lang maghubad ka sa harap ko. Stop! Oh, ano? Nahihiya ka? Nahihiya kang aminin? Mali ba ako? Stop it! Sid! Totoo naman eh. Alam mo namang may gusto ko sa iba pero eto ka, trying to get my attention. And I tried to be kind and considerate. Pero sa ginawa mo with Rachel, you took it too far. Sumosobra ka na. I'm sorry. No, Kim. Walang magagawa yung sorry mo. Bakit? Mapapabago pa ba ng sorry mo yung isip ni Rachel? By all means, please, try mo, go! Convince her! I'm really sorry, Sid. Kim! Kung ano man yung ilusyong binuo mo sa utak mo, burahin mo na! Lalo na sa ginawa mong to, I will never forgive you. Let alone love you. Tapos ka na? What the hell are you doing here? Kita mo naman nag-uusap kami, di ba? Usap? Ikaw na nagsasalita eh. Hindi yun usap. Sa lakas ng boses mo, dahil mo pa yung boss natin paggalit.
Di ka ba nahihiya? Rinig na rinig ng buong office yung bunganga mo. Alam mo kung ako sa'yo, aalis na ako bago pa may magsumbong sa security. May mga chismosa-chismosa pa sa labas, kala mo. Alam mo, isa ka pa eh. Nagsabuatan kayong dalawa ng babaeng to, no? Para sirain kami ni Rachel? Well, congratulations! Tagumpay kayo! Sana masaya kayo, ha? Pero itong tatandaan mo, Ronnie, ha? Sisiguraduhin kong hindi mapupunta sa'yo si Rachel. Huwag kang masyadong kampante. Ako kalaban mo, boy! You have no idea what I can do. Aside sa mga away ng babae, yeah, I have no idea what other ridiculous things you can do. I can't wait. Surprise me. Sige, antayin mo! At ikaw, Kim? Alis na, Sid. Huwag mo na akong kakausapin kahit kailan. Sid, please. Huwag mo ako hawakan! Alis na. Di pa tayo tapos. Kim, are you okay? I don't know, Ron. I don't know. I'm so stupid. So stupid. Sana hindi na lang ako nagsilita. Sana hindi na lang ako nangialam. Look what happened. At alam mo anong masakit, Ron? Sid was right. Nag-ilusyon nga ako. I had this happy scenario in my head. A scenario where he would see me. Sa imagination ko, lalapit siya sa akin. Tapos sasabihin niyang mahal din niya ako. Tanga-tanga ko. Tingin ko you should give up. Kalimutan mo na si Sid. Wala siyang kwenta. Walang matinong lalaki ang manunugod at maninigaw ng babae. I deserved it naman. Kim, hindi mo deserve sigaw-sigawan. You deserve to be loved. You deserve to be loved by someone else. Hindi ni Sid. That's for sure. Ang daling sabihin. Kasi you're not in my position. Ikaw kasi, masaya ka. May chance ka pa kay Rachel. Buti ka pa. Ayaw mo ko damayan? Give up ka na rin. Para may kasama ako. Sabi ko nga kay Rachel, kung 4 to 5 months, wala pa rin. It only means, never na niyang mamahalin si Sid. Ibig sabihin, ikaw din. If Rachel's still not in love with you, baka never na talaga siya ma-in love sa'yo. So, alam mo yun? Give up ka na rin. Total, nag-confess ka naman ata sa kanya, diba? Hindi pa. We, sa dami ng effort mo, wala kang nasabi sa kanya? Ano na masasabihin ko? I love you! Duh! Bakit ko sasabihin yun? Hello! You're in love with her! I'm not in love with her. Never ako na in love kay Rachel. What? Teka, nako-confuse ako pare. Bakit natin, I mean, bakit mo nilalayo si Rachel kay Sid? Kung hindi ka pala in love kay Rachel. Para sa'yo. Isang lihim ang pagtingin sa'yo, sa tago lang ang pag-ibig ko. Dahil sa lihim, hindi ka lalayo. Teka, ano? Anong sabi mo? I did it for you. Kasi ayoko nakikita ka nasasaktan. Ronnie? What are you saying? Alam mo kasi, Kim,
May mga taong masaya kapag kasama nila yung taong mahal nila. Pero meron ding masaya basta masaya yung taong mahal nila. At ganun ako. I'd rather do everything in my power para makuha mo yung gusto mo kaysa sa makuha ko yung gusto ko. Oh my God. I'm sorry. I'm sorry, Kim. I failed. I failed to give you the thing you want the most. Kahit kunwari man lang, inamin lang sanang nararamdaman. Kahit sandali man lang, sa iyong mga ngiti ako dahilan. Kahit saglit Teka, Ronnie. Nagugulahan ako. Kailan, I mean, are you saying you're in... I'm in love with you, Kim. It's been you all this time. Wait, bakit hindi mo sinabi? Kasi alam ko, may mahal ka ng iba. Telling you how I feel won't change a thing. Baka magalit o mahirapan ka lang. At ayoko mapunta tayo sa alanganing sitwasyon. Pero ang stupid ko, napunta ka rin sa alanganing sitwasyon. Nasaktan ka din. Pero hindi mo naman kasalanan eh. Not my fault, oo. Pero mali ako kasi sinuportahan pa kita. Tinulak pa kita papunta sa iba. And that's stupid. Kaya, I'm done. Huh? I know, wrong timing pero I think I deserve you more than Sid. And you deserve someone like me. Kaysa sa tulad ni Sid. So, just give me time. I'll change your mind. Hindi na kita itutulak sa iba. Hihilahin na kita papunta sa akin. kahit kunwari man lang, inamin lang sanang nararamdaman. Kahit sandali man lang. Popoy at Bea, sobrang gulat na gulat ako nung nalaman kong may gusto si Sid kay Rachel. Pero etong nalaman ko kay Ronnie ang tumalo sa gulat kong yun. All this time, akala ko nagtutulungan kami ni Ronnie para makuha namin yung mga taong mahal namin. Ako kay Sid, si Ronnie kay Rachel. Pero ang lumalabas, nagtutulungan pala kami para lang makuha ko ang taong mahal ko. Ako lang. All this time, akala ko everyone was in love with Rachel. Yun pala, meron ding isang katulad ko na nagmamahal ng isang taong may mahal ng iba. It's complicated, I know. Kasi hanggang ngayon, I'm still in this complicated situation. Galit pa rin sa akin si Sid. Samantalang ako, may gusto pa rin sa kanya. Pero dahil gumagawa ng paraan si Ronnie to get me, medyo nako-confuse na rin tuloy ako. I'm so sorry, Popoy at Bea. I hope nakakasunod kayo sa kwento ko. Kasi ako minsan, na-overwhelmed na din. But one thing is for sure, dalawang klase talaga yung taong nagmamahal. Yung isa, handang ipaglaban yung taong mahal nila, gaya ng sinubukan kong gawin. Gaya ng sinubukan gawin ni Sid. Yung isa naman, handang mag-give up para sa taong mahal nila. Gaya ng unang ginawa ni Ronnie for me, at gaya ng malapit ko nang gawin para kay Sid. I want Sid to be happy. Kung hindi ako yung magpapasaya sa kanya, then I guess I have no choice but to let go. I did what I could. Pero hindi talaga ako yung pipiliin ni Sid. Pero before I go, Popoy at Bea, gusto ko lang sanang humingi ng tawad kay Sid for trying to force myself and for making things complicated for him. Huwag kang mag-alala, Sid. Susuko na ako. I just hope na if I can't be your girlfriend, I hope I can still be your friend. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Thank you so much for your time and patience. God bless sa Dear MOR at sa mga kamarkada. Lubos na gumagalang, Kim. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear MOR. It's complicated. Mga kapamilya, oras na natin. It's 6 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Meron pa bang medyo mas komplikado pa dito? Alam mo, hanggang sa huli ha, grabe. Kaya naman pala yung hashtag. Napaka-komplikado naman pala ng buhay ng mga yan. Grabe, Nakakaloka, no? pero... Akala natin yung mga typical na mga, well, it's complicated. I'm in a relationship na so hindi na pwede. Pero if you choose me, sige, pwede pa rin, patago. No, hindi ganun. Hindi pala ganun. Pero in fairness, sa lahat ng mga, very active ang ating comment section. Kaya naman, halika na. Bea, balikan natin yung ilan. Let's go. Isa-isahin na natin yan. Ay, Diyos ko. Ito na po yung mga nagsisipag yung mga comment. Unahin natin si Marge. Ayan. Nabigyan ng hustisya ang love story ng letter sender. Congrats, Ian and Shania. Mhm. Oo. Actually, congratulations. Ako din. Congratulations na rin ako, Popoy. Kay Ian tsaka kay Shania. Mamaya i-check ako ng bongga-bongga yung mga nalalaman ko sa sa behind the scenes. Pero basa muna tayo. Alam mo, Bea, napaka lang, I just have to commend yung, ito si Shania as Kim, di ba? Para medyo sabihin na natin, weak yung kanyang personality, di ba? Kayang-kaya ng boses ni Kim, di ba? Pasok na pasok. At ito naman si Sid, the friendly guy na hindi, palaban to. Gusto niya talaga yung gusto niya. 'Di ba? Nga lang, medyo nung bandang huli, nagsungit din by not getting what he thinks he deserves, 'di ba? With Rachel, nagalit din ang lolo mo. Ang galing, ha? Ang galing ng pagkaka-shift. Hindi ako nagsisisi, Bea, na kung ano yung mga tinuro ko dito kay Shania at kay Ian. Ay talagang in-apply nila. In-apply nila. Iba rin. Very Pero good. aminin mo, understandable naman kasi yung mga emosyon ng mga nung letter sender at ni Sid. Kasi ako naintindihan ko rin si Sid. Kung may gustong-gusto akong lalaki, tapos alam mo, pinaghihirapan ko na, tapos biglang may sisingit na isa na sasabihin, gusto niya yung lalaking yun, hindi tuloy ako nagustuhan ng lalaki, ba magagalit din ako, 'di ba? So alam mo yun, maraming nainis dyan kay Sid sa comment section, pero aminin nyo, understandable yung naging reaction ni Sid. Sabi nga ng Sid, isa, yes. ayoko kay Sid, pero gusto ko kay Ian. Ginagampanan lang naman ni Ian yung papel. Hindi naman garon si Ian in real life. Alam niyo yan, di ba? Nakakaloka ng mga to. Pero alam niyo, Tsaka akala ko talaga magkakatuluyan na sila. Tignan mo yung pangalan, yung Kim and Sid, parehong 3 letters. 'Di ba? Parehong 3 letters. Tapos yung Rachel and Ronnie, parehas ba ng bilang din? 2 syllables. 2 syllables. Akala 2 syllables. Rachel, Ronnie, akala ko sila na yung ito si Ronnie, isa pa to, ha. Ang galing din ni Ronnie. Dahil akala ko all the while ay si Rachel yung ipinaglalaban niya, but no. It was Kim na ipinaglalaban niya. She's trying to protect, she's trying to make Kim happy by sacrificing his love for her also. Love. Oo. Diba? Yung pala yung komplikado. Akala ko, hindi, si Rachel. Alam mo, Popoy, wow. Ako feeling ko sa 4 na to, ang pinaka medyo swak sa akin dyan, sa real life si Ronnie. Kasi parang hindi ako assertive when it comes to pag gusto kita, oh my God, gustuhin mo ako. Hindi ako ganon. Parang feeling ko pag may gusto akong tao, sinong gusto mo? Siya? O sige, halika, samahan kita, kunin natin yung gusto mo para happy ka kahit nasasaktan ako. Ganon ako. Ang bait naman ni Bea. Palakpakan po natin siya. Kaya alam mo yun, feeling ko, marami din Bea, dyan ang medyo katulad ni Ronnie. Na, alam mo nakatulad mo rin. Ganyan. Ay, ako, nandyan din ako sa story. Ayan, nandyan ako. Sino ka dyan? Babae ako, si Rachel. Echo. Wow! Eme lang, Parang, ganda ni Rachel Eme lang. habol ka. Oo. Habol lang, habol. Ayaw kita, but bring me to Tagaytay. I mean,
like kita, pero ayoko mo nang jowain ka kasi I'm not sure, you Ah, ah. know. Pero labas tayo. Pag ginawa kita, maghahati na tayo sa mga ano eh. Pero pagka naniligaw ka, libre. Oh my God! Alam mo, parang ganun nga feeling ko yung personality ni Rachel talaga in real life. Nakakaloka. Ay, eto, uy! Si Sergio, nandito! Sabi niya, para sa atin, bitin, dahil nasanay tayo sa mga kwentong may nagkakatuluyan sa ending. Mhm. Pero kahit di gano'n na nangyari, masasabi ko pa rin na super sulit ang story at talagang damang-dama. O, di ba nga? Oo. Nandiyan pala si Sergio. Hi, Sergio. Correct. At daman-dama rin po namin ang inyong pa-send ang inyong mga super stickers na mga super chats. Ayan, thank you so very much. Titas of Ian, thank you. Sabi niya, we are so proud of you, Ian. Superb voice acting. Ayan, from, Love Titas of Ian and Octos. Ayan, kasunod din Ayan. si Miss Sky. Ayan, sabi ni Miss Sky, mababasa mo ba? Basahin mo nga yung message niya. Teka lang. Pakibasa English eh. Miss Guy, Mabulol ako. okay. Listen ha, kids. Love can make us do complicated things that can either make or break us. But at the end of the day, love makes life worth living. What a great performance, Ian and Shania. Kudos to Ronnie too. More episodes with Ian, please. Nako, Miss Sky, wag kami ang ganyan ninyo. Kausapin niyo yung manager. Manager! Kausapin niyo yung mga boss. And of course, di ba? Ang hindi nawawalang suporta ni Lay Conti. Congratulations, Ian, from your TPG and ERF fam. Ito rin yung message ko kanina, pero ibang 500 na to. Ayan. Di ba? Yung Aces official. We are proud of you, Ian, from your Aces. Yes. Nagpadala ng piso na lang, 1K na, di ba? Thank you so much. Teka, ang dami pong nagpadala mo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo kay Ian at kay Shania. Nasuportahan Yes, din of po yung course. channel namin. At please do subscribe dito sa MOR Entertainment YouTube channel natin. 'Di ba? Para sa mga susunod pa nating mga episodes. 'Di ba? Sa mga episodes natin kay celebrity, kay mga dramatista, kita nyo naman. Iba ho ang mga dramatista natin dito sa Dear MOR. Kung paano sa radyo noon, yung pinapakinggan nyo dito sa Pilipinas, kung paano sa YouTube noon, lalo lang po silang gumaling. Pinipigilan nga po namin, sabi, buwasan nyo naman yung galing. Lalo hong ginagalingan eh. Ha? Hindi naman namin kasalanan yan. Kaya thank you sa mga dramatistas natin gagaling. Correct. And welcome natin po yung mga first time nilang makapanood, makapakinig dito. Kasi ang dami, may mga nabasa ko, bakit walang video, ganyan-ganyan. Well, for your context po, Dear MOR is originally a radio drama na syempre nalipat natin sa online. Ayan. Kaya talagang gamit po dito ang boses at talagang na-challenge ng bonggang-bongga. Pero nag-enjoy naman sina Shania and si Ian. Kasi paano ka nga naman arte nang hindi pinapakita yung mukha mo, ang importante yung boses mo talaga, yung umaarte ng bonggang-bongga, 'di ba? Yeah, at syempre, papaalala lang po namin merong mensahe para sa inyo dahil syempre nakipagkwentuhan naman kami kina Ian and Shania after nilang mag-record, mag-voice act dito sa Dear MOR. How was the experience? Mamaya pagkatapos natin dito, basahin lang muna natin syempre ang mga komento ninyo dito sa nangyari sa story ni Kim. Popeye, isisingit ko si Riven, nagpadala ng 55 Swedish krona. Ang galing. Tumindig yung balahibo ko sa last part na may aminan na. Congrats to the both of you, Ian and Shania. Correct. Si B ba to? B? Nagpadala ng super chat. Proud of you, Ian, from Sunrise Fam and ERF. Ayan. Ito, sabi ni Nelly Arena, ang sama mo naman. Ang sama mo naman, Sid. Yan. Tapos si Russell Tulyao, sabi niya rin, ang sakit naman. Yun naman sabi nila. Magkasunod pa sila. Ito siguro yung eksena na pinapagalitan ni Sid, si Kim. Yan yun eh. Nakakahiya naman talaga yan. Gentlemen and men, boys, wag niyong gagawin yun.
Okay, yung ginawa ni Sid. Sigaw-sigawan. Kaya as much as Oo. possible, pwede nyo kausapin, pwede nyo paliwanagan ang babae may gustong-gusto sa inyo and sa mga ladies din. 'Di ba? Huwag nyo naman sigaw-sigawan yung taong Correct. sabihin na parang aso na susunod-sunod sa inyo. Pwede nyo silang kausapin ng maayos. Unless, talagang parang mga stalker type na sila at kailangan Correct. ng ipahiya. 'Di ba? Kailangan ng Oo. ipahiya to get the attention of other people para mataboy. 'Di ba? Kasi may iba hangga't hindi napapahiya, hindi naman tumitigil. 'Di ba? Oo. Gawin niyo 'yan kapag kailangan na. Pero hindi with what Kim did, hindi niya naman siguro deserve na siya ay masigaw-sigawan. 'Di ba? Why? Correct. Oo. Mabait naman yung bata. Eto si Sarah Orlanes, sabi niya, congrats Ian and Shai. Ang galing ng acting. Sobrang tagos sa puso. Na-deliver nila ng maayos. Feel na feel. Sana may part 2. Proud kaming ninangs of Ian Rances sa'yo. At eto mga kamarkada ha, wala man tayong part 2 for now sa kwento nitong ni Sid and ni Kim. Pero eto yung pangako namin sa inyo. Ano ba nangyari behind the scene? Kamusta ba yung recording nila ni Ian and ni Shania? Eto, panoorin natin. Masaya pero nakaka-drain siya kasi syempre paulit-ulit tayong nagbabato ng lines. Pero fun experience naman. Sobrang grateful naman ako sa experience na to. But mahirap to talaga. Pati English words, di ko rin kaya. I mean, Israel, Tagalog din. oo, pero no, it was a lot of fun and this is a really great experience talaga. It's Complicated sa Dear MOR Celebrity Specials featuring Ian Rances and Shania Gomez. Pwede mo nang balik-balikan ang kilig sa ating MOR Entertainment YouTube channel simula July 4. Dear MOR, iba ang kilig sa urig for life. Well, you Ayan know na. what, guys? I don't know. Iba ang kilig sa urig. It's complicated. Pero eto sa mga na-late, sa mga nabitin, gustong ulit-ulitin, eto tatandaan nyo, sa Monday na yan, July 4, 11 p.m. dito, mapapanood nyo ulit sa MOR Entertainment YouTube channel, yung episode na to ng #DearMOR, It's Complicated. 11 p.m. on Yes. Monday. Kung gusto nyo balik-balikan ulit, makapagkwentuhan ulit sa mga kamarkada natin sa comment section, go, go, go. Yun. At syempre, alam natin, yung iba baka, syempre, ibang oras sa kanila, no? Sa iba't ibang panig ng mundo. 11 p.m. on Oo. Monday. Antabayanan nyo po. Mapapakinggan nyo na ulit ng buong buo itong It's Complicated nila Shania Gomez and Ian Rances. Ang gagaling naman. And of course, halika na, pasalamatan natin ang lahat ng mga nagboses dito sa kwentong ito na nagpresenta sa atin ng kakaibang komplikasyon ngayong hapon na to, ha? Sumingit ka pa rin, di ba? Pumapel ka pa rin. Umasa ka na babaling sa yung attention ko. Sweet yarn. Akin ka na lang, akin ka na lang. Dahil iba ang kilig sa urig. Yan! Thank you so very much, mga kapamilya. No? Kaya naman ginagawa po ng lahat ng Dear MOR, di ba, para lalong pagandahin ang inyong mga kwentong ipinapadala sa amin dito. Ayan, para mabigyan ng hustisya. Ayan, at syempre maraming salamat din sa ating mga celebrities. Hindi lamang po sina Ian, hindi lamang sina Shania, dun sa mga nakaraan ng mga nakasama natin. Correct. At sa mga makakasama pa natin, sa mga celebrity specials natin. Marami pa. Teka, marami pa po kami Diyan lang kayo, wag muna kayo papakita. Diyan lang, wait. Baka kasi baka sumilip silang ganun. Nandito po sila kasama namin eh.
Kasama namin sila. Sobrang dami Wait pa. lang. Oo. Correct. O para po sa mga hindi familiar, this is the 4th episode na ng Dear MOR Celebrity Special. Kaya kung gusto niyo pong mapanood yung first, second, third episode, andyan na rin sa MOR Entertainment YouTube channel. And of course, gaya nga na sinabi namin kanina, mahaba pa yung pila ng mga celebrity na mga kasama natin. Kaya abang-abangan nyo lang po yan. Nagpapa-audition po kami ng mga celebrity ngayon. Kala nyo, ha? Ayan, at syempre maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nag-send ng pa-super chat, ng inyong mga super chat, tsaka super stickers. Ayan, thank you so very much mga kapamilya. Please continue on sharing itong episode natin for today at yung iba pa. Ayan, at alam nyo na, meron kayong gustong yung friend mong, alam mo na, medyo type mo. Uy, pakinggan mo tong story na to. Kasi parang ako yung Ronnie dito eh. Parang, o kaya parang, alam mo, ako dun kay Kim. alam mo, parang ikaw yung Rachel dito sa masyado kang pahabol. Yan, tapos, ikaw naman, para kang si Kim. Kakainis ka, hindi mo ma-gets na ikaw yung gusto ko. Yan, sige, i-send nyo sa kanila, i-share nyo po itong episode natin for today. Okay? Ayan, nakasama nyo nga po kami. Naku, maraming salamat din pala muna. Ayan, sa ating producer na si Sir Makoy Marcos. Correct. Opo. And si Chanita, Chan Palma. Thank you so much. Chan Palma. Mga buong sipag natin kasama mula Monday to Friday dito sa Dear MOR. Hanggang next week, magkita-kita po tayo, no? At magkita-kita, magsama-sama ng live. But of course, nandito rin ang Dear MOR on Spotify. Yan, Dear MOR, the podcast. Pwede niyong babaran Saturday and Sunday. Okay, makakasama niyo pa rin ang mga kwento namin. Nakasama niyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Iba rin. At syempre, I'm super duper happy. Bongga Budalera. Gorgeous B. Keep them showering. Gorgeous B. Bea po. Ayan, at syempre, lagi po namin paalaala mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, kahit na, it's complicated eh. Stay happy. Thank you. Bye. MOR for life.